Magandang gabi po. Mahigit 24 oras na makalipas nang gumuho ang scaffolding sa loob ng isang power plant sa Pililla sa Rizal, tinapos na ang retrieval operations doon. Sa huling tala, 5 ang namatay sa pagguho. At kasabay nga ng pagguho na yan ng scaffolding, tila gumuho na rin ang pangarap ng mga pamilyang umaasa sa mga manggagawang nasawi sa insidente. Nakatutok si Isay Reyes. Bago magtanghali kanina nang mailabas ang katawan ni Roberto Mesias sa compound ng Malaya Power Corporation. Si Mesias ang ikatlong manggagawa na nasawi sa aksidenteng naganap dito kahapon. Unang nakuha ang katawan ni Edward Fidel pasado 3:00 ng madaling araw o mahigit 12 oras matapos ang aksidente. 10:00 naman ng umaga nang makuha ang katawan ni Gregorio Ricalde. Habang isinasagawa ang retrieval operations, puno ng pag-aalala ang mga naghintay na mga kaanak ng mga biktima. Sana po makalabas yung nandoon sa loob na may buhay pa. Dahil kahit pa paano yung amin nakalibre, kung yung iba naman ay pwede siyempre. Kahit pa paano yung masakit din sa amin. Pero na hindi po kayo nawawala ng pag-asa? Ay, hindi nawawala ng pag-asa. Basta mananalig lang sa Panginoon. Sabi na nakaligtas na si Dennis Valdez, sisimulan pa lang nila ang paglilinis sa filter sa loob ng smokestack o labasan ng usok nang bumagsak ang ginagamit na scaffolding. Nakaligtas daw siya ng makahawak sa bakal. Ang iba daw niyang kasamahan natabunan na ng platform at bakal. Nagpapasalamat ako, parang pangalong buhay. Bumigla siyang bumaba, tumigil lang kaunti, tapos yung impact niya, nagdiridiretso na siya. Nung bumagsak yun, yung scaffold, kasama na kami noon. Inintindi ko lamang yung paghahawak ko para hindi makatbalas, hindi malaglag. Ayon sa plant manager ng power plant, 4 na manggagawang agad na ipit sa aksidente at nahirapan silang makuha agad dahil sa tambak ng bakal. Siniguro naman nilang ang mga manggagawa ay kumpleto ng safety gear. Isolated case yan, hindi naman talaga yan. Kasi that is, hindi naman parating nasisira yung para magpagawa ng kanyang mga repair. Unfortunately, nangyari lang itong insidente ito. Pero nang dumating ang Red Cross para tumulong, hindi sila agad pinapasok ng planta. Sa inisyal na investigasyon ng lokal na pamahalaan, binago raw ang sukat ng ginagamit na bakal sa scaffolding. Maaring hindi nito kinaya ang bigat, kaya ito gumuho. Nagbago yung ginamit nilang materialis eh. Instead na gauge sa 20, naging gauge 40. So mabigat yung bakal na ginamit eh. Kaya ang tendency nung pundasyon ay mag-collapse. Nakipag-ugnayan naman agad sa kaanak ng mga biktima ang East-West Contracting Services, ang contractor ng power plant sa paglilinis. Sasagutin daw nila lahat ang gastusin ng mga biktima. Kami, ang tao namin, parang anak o kapatid na namin kung turingan, yun 100% ginagastosan ng kumpanya. Ngayon, inaalam pa namin kung may kakulangan o may mahinang parts na nalagay dun sa scaffolds, bakit nagkaganon. Isay Reyes, nakatutok, 24 oras.